Alright, mega mega love shout out mga kapsat. Mukhang may nangyaring tension yata masyado. Totoo ba ang sinabi ni Revilla? Malaki raw ang tsansang makakapagpiyansa siya. Oh, really? Wow! Tingnan nga natin. Really? Makakapagpiyansa pa ba ito Alex si here, Revilla? click the star and Again, sa mga bagong pasok, shout out sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. At syempre, shout out kay Arton Zala. Walang sound. Sino walang sound? Ako? May sounds naman. Really? Walang sounds? May sounds. Baka, lagyan mo yung volume mo. O, kung naririnig mo ako, malamang may sounds. Okay, pasok. Attorney Enzo Recto. Pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. O ito, tungkol dito sa bail hearing ni pag-usapan natin tungkol sa bail hearing ni Bong Revilla. Alam naman natin na si Bong Revilla ay may kinakaharap na kasong non-bailable. Ang non-bailable niya yata yung sa malversation Kasi malaki yung amount na involved. Ang malversation kasi depende sa amount. Ay malaking amount, syempre malaking halaga yung pinag-uusapan dito na nalustay niya, na malverse. Paldo. Kaya non-bailable. Yung isang kaso niya, yung sa graft yata, nakapagpiyansa siya doon. Pero kahit nakapagpiyansa siya doon sa isa niyang kaso, may isa pa siyang kaso, itong ang malversation na non-bailable. Pero nagpetition ang kanyang abogado para siya ay makapagpiyansa. Ang tawag doon, petition for bail. Pag nag-petition for bail, magbi-bail hearing. Ang ginawa ng Sandigan Bayan, nag-set ng 10 araw na tuloy-tuloy. Oh. Araw-araw may hearing para mabilis na madesisyonan. Kasi kapag mga bail hearings kasi summary yan, ibig sabihin mabilisan. Ang purpose ng bail hearing, ipe-present ng prosecution sino ba yung kanilang mga pangunahing testigo. Ano ba yung kanilang mga pangunahing ebidensya? Mabilisan lang. Ipe-present lang. Parang katulad lang nung ginagawa ng Justice Committee sa impeachment ni Sara. Pinapakita lang sino yung mga testigo, ano yung kanilang laman ng kanilang testimonya, at ano yung mga documentary evidence. Para sa part ng mga justices ng Sandigan Bayan, makapag-decide sila kung ang evidence of guilt is strong. Kasi bagamat ang kaso ay non-bailable, pwede naman niyang makapagpiyansa, mag-a-apply ng petition for bail. At sa petition for bail, magkakandak ng summary hearings. Ipe-present ngayon ng prosecution yung kanilang mga testigo. Mabilisan lang, summary, para makita ng justices kung matibay ba ang ebidensya. Ang evidence ba of guilt is strong? Hindi pa naman dyan i-determine kung guilty talaga. Titingnan lang kung ang ebidensya ay matibay para siya ay masintensyahan na guilty. Kaya lang, siyempre, dito, ang may trabaho niyan, ang may responsibilidad niya na ipakita na mabigat ang ebidensya at mga testigo, ang prosecution. Kaya present ng prosecution yung mga pangunahing testigo laban kay Bong Revilla. Ngayon, si Bong Revilla, ambush interview habang naglalakad, tinatanong. Tinatanong ng media, "Sir, ano pong reaction niyo?" Sabi ni Bong Revilla, lalabas din ang katotohanan. Kumbaga, umaasa si Bong Revilla at ang kanyang abogado at ang kanyang pamilya at supporters na sa bail hearing na ito, lalabas daw ang katotohanan. Wala naman daw matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla, kaya makakalaya ito. Kaya ang tanong ngayon, makakalaya kaya si Revilla? Yan yan mga kabunyog, yung malaking katanungan. Sa totoo lang, yung huling hearing,
parang hindi sana makakarating si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kasi may sakit. Nagpaalam sa justices ng Sandigan Bayan na hindi siya makaka-attend. Kaya lang, sabi ng justices ng Sandigan Bayan, kapag hindi yan mahihirapan tong kaso na to. O kumbaga doon natutuwa na sana yung kampo ni Bong Revilla kasi ayan, pag hindi sumipot si Bernardo, wala na, isasarado na yung bail hearing. 10 days na yung binigay para kung hindi maipresent si Bernardo, wala, mahina yung magiging mahina yung mga present na mga testigo eh. Ang pinakamabigat naman talagang testigo si Bernardo kasi siya talaga yung kausap ni Bong Revilla at siya talaga yung nagdala ng mga pera. Nag-deliver. Nagdala rin ng pera kay Bong Revilla yung yung driver niya at isa pang 8, yung isa De La Puente, yung isa pangalan Nino, yung driver niya. Pero si Bernardo talaga ang kausap ni Bong Revilla. Mabuti na lang nung last day na sumipot si Bernardo. 500 million pesos umano ang nakuhang commitment ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa pagitan ng mga taong 2024 hanggang 2025. Sa testimonya ng state witness na si Roberto Bernardo, 3 beses nahatira ng kickback money si Revilla na may kabuuang halaga ng kalahating bilyong piso. 1 beses noong 2024 na may halagang 125 million, 2 beses naman nitong 2025 na may halagang 250 million at 125 million pesos. Ayon sa kanya, 20 million pesos kada isang bunkers box ang inihatid ng kanyang mga driver sa White House compound nito sa Cavite. Kwento pa ni Bernardo, noong 2024, kasama siya sa pag-deliver ng 125 million pesos na kickback na nakalagay sa 6 na box at isang paper bag. Personal ulit siyang naghatid noong March 2025 ng panibagong 125 million pesos habang hindi naman niya umano personal na nasaksihan ang pag-deliver ng 250 million pesos. Ang perang ito ay ang nalikom na commitment o kickback para kay Revilla kapalit ng mga ni-request nitong proyekto sa Bulacan. Nanggaling ito sa advance payment ng mga kontraktor na nanalo sa bidding ng mga proyekto. Pagkatapos ay kukolektahin ng Bulacan Regional Director na si Henry Alcantara at saka ipapasa kay Undersecretary Bernardo. Ngayon ang tanong, matibay ba ang ebidensya kay Revilla? Sa tingin ko matibay naman kasi si Bernardo yon? May personal knowledge yon kasi siya talaga mismo ang kausap ni Bong Revilla. At nakailang balik siya sa White House. Ang tawag doon sa bahay ni Revilla sa Bacoor ba yun? White House. Wow, White House. At hindi lang naman si Bernardo ang nagsasabi niyan. Corroborated yung kwento ni Bernardo, yung salaysay ni Bernardo ng iba pang testigo. Yung driver niya, yung De La Puente at yung isa pa yung aide. Kaya hindi lang naman si Bernardo yung nagsasabi ng tungkol sa pag-deliver ng kahon-kahong pera. Kahit yung dating driver niya at dating niyang aide ay kasama niya nung nag-deliver. Kaya bali 3 na. 3 na. Yun ay personal knowledge kasi talagang sinasabi nila nag-deliver sila Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin ko matibay. Kung hindi nakasipot, hindi sumipot si Bernardo doon sa last day, medyo mahirapan. Delikado, baka mag-grant talaga yung bail hearing, yung bail ni Bong Revilla. Sa isang banda, kung makalusot man dito si Bong Revilla, mayroon pang isang kaso Nako po. na inimbestigahan na ang Department of Justice. Plunder yun. Mayroon plunder case pa. Ito kasing nakakulong si Revilla ngayon, ang isa dyan yung graft. Nakapagpensa siya doon. Ang isa pa, malversation. Yan yung non-bailable. Pero mayroon pa siyang naka-pending na kaso. Nasa DOJ at pinasa na sa ombudsman. Pero hindi pa na ipafile sa Sandigan Bayan. Ang problema doon, plunder din yun. Di non-bailable din yun. Ibig sabihin, kahit makalaya dito si Bong Revilla, doon sa kasong plunder, aarestuhin na naman siya. Aarestuhin na naman siya. Kaya mabigat ang problema nito ni Bong Revilla Mga kabunyog, mabigat ito. Anyway,
abangan natin sa susunod na mga araw, anong magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Medyo, ano yan, Abangan natin yan. Attorney. sana hindi siya payagan makapiyansa. Kasi pag nakapagpiyansa itong si Bong Revilla, hihina na ang tiwala ng taong bayan eh. Ibig sabihin, ano ba to? Mahina ba ang ebidensya sa kanya? Mahina pa ba yun na mayroon nang testimonial evidence? Ibig sabihin, may mga tao na nagsasabi talaga na nag-deliver sila ng pera. Ano yun eh, medyo nakakalungkot kung ang maging desisyon dyan ng Sandigan Bayan ay payagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Pero sa tingin ko naman, matibay naman yung mga testigo kasi ano yun eh, si Yusek Bernardo. O aside kay Yusek Bernardo, yung driver niya at saka aide. O di tatlo na yan. Plus yung mga dokumento na mga ebidensya, mabibigat yun. Bunyog, Salamat, attorney. halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Susumbisa. O yan. So, naku po. Abangan natin kung anong susunod na kabanata dyan. Pero buti na lang, nagpakita si Bernardo, mga kabsat, no? Dalangan naman magkakaroon pa ito ng pansamantalang kalayaan. Nakapo. Kaya sigurado magduda. Tama doon si Attorney Enzo, mga kabsat.